5 naman ang patay sa pananalasa ng Bagyong Cosme sa La Union at Cordillera. Isinama na rin ang Baguio City sa mga nasa state of calamity. Exclusive nagpapatrol Rod Macenas. Napahagulgol si Aling Consuelo labasan sa sinapit ng anak na si Leopoldo. Sabado nang pumalaot sa dagat ng La Union para mangisda ang anak ng kasagsagan ng Bagyong Cosme kasama ang 4 pang mangingisda. Pero sa gitna ng dagat hinambalos ng gahiganteng alon ang kanilang bangka. Nakaligtas ang kanyang mga kasama pero hindi si Leopoldo. Kahapon ng hapon natagpuan ang kanyang mga labi. Masakit sa loob. Hindi ko inaasahang mangyayari ito sa anak ko. Pumalaot siya para maghanap ng ikabubuhay namin. Problema ni Aling Consuelo kung sino na ang magtataguyod ngayon sa kanilang pamilya. 3 pa ang namatay sa magkakahiwalay na insidente. Ang ilan sa kanila ay nabagsakan ng yero at mga gumuhong pader. Sa ulat ng Provincial Disaster Coordinating Council, umabot na sa 39 na milyong piso ang pinsala sa agrikulturang idinulot ng bagyo. Nasira ang mga palaisdaan sa Santo Tomas. Lubog din sa tubig baha ang mga palayan at maisan sa Tubao, Balawan at Santol. Aabot naman sa 322 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Agricultural damage is around 39 million ang nadamage yan. Mostly, mga fishing vessels, mga fishery projects. Namahagi naman ng tulong ang DSWD sa mga nasalanta. Isinailalim naman sa state of calamity ang Baguio City matapos maperwisyo ng flash flood at landslide ang 88 pamilya. Sa Benguet, patay si Joseph Palala matapos matabunan ng bato sa barangay Antamok sa bayan ng Itogon. Bagamat dinuksan na ang Cannon Road, pinag-iingat naman ang mga bumibiyahe dito. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino. Tumaas na ang presyo ng isda at gulay na galing sa Northern Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Cosme. Nagpapatrol Zen Hernandez. Kahit sa Northern Luzon na nalasa ang Bagyong Cosme, ramdam na ramdam ang epekto nito sa Kamaynilaan. Nagtaasa ng presyo ng isda matapos maapektuhan ang supply mula sa norte. Kasi yung kinukunan din namin ganun eh. Kung hindi kami kukuha ng mahal, wala kami ititinda. Ang bangus sa Cloverleaf at Balintawak Market, tumaas ng 10 piso kada kilo. Habang ang tilapia, nadagdagan ng 5 piso kada kilo. Kapansin-pansin naman, kumonti rin ang klase ng isda na mabibili ngayon sa palengke. Kung naghahanap kayo ngayon ng galunggong, tulingan, dalagang bukid, lapu-lapu o kahit na anong mga isdang dagat, wala kayong makikita katulad dito sa Cloverleaf Market sa Balintawak kung saan puro bangus lamang at tilapia ang inyong mabibili. Kung meron man, sa sobrang kaunti ng huli, umabot ng 50 hanggang 100 piso ang itinaas sa presyo nito kada kilo. Tulad ng galunggong, ang 85 pesos kada kilo noong isang linggo, 150 na ngayon ang bentahan. Sa kabila nito, nagkaubusan pa rin ang isda sa Navotas Fishport na bagsakan ng isdang galing sa iba-ibang probinsya. Siyempre, walang isda sa palengke, mga tindera nagkuhanan agad. Kahit mahal, naubos agad. Kulang pa nga dahil yung iba hindi naman nakakuha Hindi rin nakaligtas sa hagupit ni Cosme ang presyo ng gulay. Ang carrots, tumaas ng 40 pesos kada bundle. Pati sitaw, 65 pesos na ngayon mula sa dating 50 pesos. Habang ang talong, repolyo, pechay at patatas, tumaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo. 60% kasi ng gulay na itinitinda sa Metro Manila ay galing din sa norte at naantala ang delivery nito dahil sa mga nasirang daan. So syempre pag ganitong may bagyo, may disruption sa delivery, nagkakaroon ng galaw yung presyo. Bagamat sinasabihan ko rin sana yung mga ating retailers, wag naman pong samantalahin yung nangyayari. Dati nakakapaggulay pa, sabay isda, gulay. Ngayon hindi na, isda na lang isda. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Alamin na ho natin ang lagay ng panahon mula kay Kuya Kim. Lalabas na ng bansa sa darating na 12 oras ang Bagyong Cosme. Si Tropical Storm Cosme nasa 660 kilometers sa hilagang silangan ng Basco, Batanes at may bilis na 100 kilometers per hour at gustiness o pagbugsong 130 kilometers per hour. Wala ng storm signals na nakataas sa buong bansa at gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Bagyang maulap at maaraw sa tanghali sa Metro Manila, ngunit malaki ang posibilidad ng ulan sa hapon, gabi at madaling araw. Maulap at maulan naman sa Southern Luzon, ingat pa rin sa landslide at flash flood. Magdadala pa rin ang malakas na ulan ang habagat sa Iloilo at Bacolod habang dadaan naman ang mahinang ulan sa natitirang bahagi ng Visayas. Maulap sa Mindanao, maaring umulan, ngunit di tatagal. Kaunting kaalaman,
panahon na ng tag-ulan at madalas nating naririnig ang salitang monsoon sa ating weather report. Alam niyo ba na ang salitang monsoon ay hango sa salitang Arabong monsoon, na ang ibig sabihin ay panahon o season? Ang southwest monsoon ay panahon ng habagat o panahon ng tag-ulan. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing walang sakuna sa pamilyang laging handa. Tagumpay na naoperahan ang lalaking pinutulan ng ari ng kanyang kinakasama sa Tondo, Maynila kahapon. Maaari pa sanang ikabit ang naputol na ari pero ang problema, hindi na ito nakita. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Dahil dinadatnan pa si Gina, tumanggi siya sa pangungulit ng kinakasamang si Berto na makipagtalik kahapon. Pero nang simulan daw siyang saktan ni Berto, pumayag na rin siya pero hawak na niya ang kutsilong puputol pala sa ari ng kinakasama. Ilang saglit pa, walang kamalay-malay si Bertong pinutulan na siya ni Gina. Pagkaano ko lumabas sa kudik, sabi ko rin sa kapatid ko, tamang-tamang si kudik, pinutol ko na yung niya. Naku, Diyos ko, sigaw na sigaw niya kapatid ko, di. Naipagmalaki pa ni Gina sa mga kapitbahay ang pagkakaputol sa ari ng kinakasama. Matapos ito, tinapon niya ang putol na ari sa palikuran sa kabinuhusan ng tubig. Agad na may isinugod sa ospital si Berto. Pero dahil hindi na mahanap ang putol niyang ari, nagdesisyon na lang ang mga doktor na baguhin ang daluyan ng kanyang ihi. Yung urethra, yung tubo na dinadaanan ng kanyang ihi, nilipat natin dito sa baba ng scrotum. So paano siya makaihingan? Ganon, parang kung paano umihi yung babae, uupo siya. Ligtas man sa peligro si Berto, ang magiging epekto sa kanya ng pangyayari ang inaalala ng mga doktor. Ngayon pa lang kasi, hirap na itong tanggapin ni Berto, kaya sasailalim siya sa isang psychiatric rehabilitation. Wala, inutil na ako, wala na ako kaligayahan. Yan, naasarin nila ako, yan, wala ka na daw ari. Paano yun? Sige, magtrabaho na lang ako. Si Gina, wala raw pagsisisi sa ginawa. Maghahain pa nga raw siya ng kaso dahil biktima raw siya ng panggagahasa at pambubugbog ni Berto na siya ring umanong ng hawa sa kanya ng STD. Kaya hindi ko magagawin sa kanya yun kung hindi niya ginagawa niya sa akin pambababoy eh. Gayunman, kulong pa rin si Gina sa kasong mutilation kung saan posible siyang makulong mula 6 hanggang 12 taon. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Balik sirkulasyon ang mga nagbebenta ng pirated DVD sa Baclaran 2 araw lamang matapos ang raid ng Optical Media Board doon. Exclusive nagpapatrol, Willard Cheng. Sa gitna ng napakalakas na ulan noong Biyernes ng gabi, sinalakay ng Optical Media Board, PNP at Meralco ang kahabaan ng Redemptorist Street sa Baclaran, kung saan talamak ang bentahan ng piniratang CD at DVD, pati ang mga tindahan na gumagamit ng jumper. Di na nakapalag ang mga nagulat na vendor, kinumpiska ang mga CD, winasak ang mga kariton, at pinutol ang mga wire ng jumper. Tinangkapan ng babaeng ito na isalba ang mga paninda, pero wala na rin siyang nagawa. Ay, kamuta! Arestado ka, hoy! Sinampahan ang mga inaresto ng kasong pagnanakaw ng kuryente at pamimirata. Nang balikan ng ABS-CBN ng Baclaran kanina, wala nang nagtitinda ng DVD sa harap ng Baclaran Church. Pero lumipat lang sila sa kabilang kalsada. Kahit araw-araw, minuto, nandito sila. Basta may pambili. Pag alis nila, bumibili rin kami. Babala ng OMB, hindi sila mag-aatubiling manghuli ulit. Pero kailangan daw ng pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan para masigurong hindi na ito makabalik. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino.